Ano pa yung isang titignan mo? Yung suction control chamber. Okay? So guys, no, sa suction control chamber, ito guys, okay, malilito ha. The normal finding is what? Gentle, continuous bubbling. Oh, kanina intermittent sa water seal. Ito kasi suction base, suction gets mo, suction. So dahil malamang tuloy-tuloy yung suction pressure, dapat continuous din yung bubbling ng suction control chamber mo. Clear ba yun? Sir, what if yung gentle continuous bubbling guys, naging letter A. Sige. Vigorous bubbling. Anong nangyari or what's the cause? Guys, pag sabi, di ba, gentle lang yung bubbling. But parang, grabe naman yung pag-bubbles niyan. Alam mo yung nakikita mo talagang tumatas baba yung fluid. Anong nangyari? Because there's too much suction pressure. Sobra yung pinag-set mo ng suction machine. Diba? Tapos tuwang-tuwa ka. Ba't kaya may mga kulay pink dun sa drainage chamber? Baka naalis na yung mga blood clot. Yun pala, lung tissue na yun. Yung nasa suction, di ba gaga? Kaya guys, hindi pwede na sobra yung suction pressure kasi it will also cause detrimental effects guys to the lung tissue or to the alveoli. What else guys? Gentle continuous bubbling. Nawala yung bubbling. Anong nangyari? Guys, bakit kaya nawawalan ng bubbling sa suction control chamber? Guys, imagine mo. Kailan mawawalan ng effect ang suction? Di ba kapag may butas? Correct? Yung syringe or yung catheter. Imagine mo guys, nagsasuction ka. Butas pa rin catheter, yung suction catheter mo. Do you think you can suction effectively? No. Di ba? So kaya guys, no, yan ang pagtatakahan mo. Ba't kaya walang bubbling dun sa suction control chamber? Kasi may butas. So presence of leak in the bottle system. Tandaan nyo guys ha. Tandaan nyo yung dalawang yan kasi laging lumalabas sa board exam. Ngayon guys, here's the problem. So alam mo na insertion sites. Let's talk about the problems in your chest tube. So guys, no, idagdag ko nga dito bago yung problem na yan. Insertion site guys, sabi natin best way to confirm, X-ray. Best test to confirm tube placement. Tandaan niyo yan ha. And it's also the best test guys to confirm lung re-expansion. So problems with your chest tube guys, number 1, pwede yung ma-disconnect. And number 2, pwede yung ma-dislodge. Pareho bang disconnect sa dislodge? Yes or no? Guys, pareho bang disconnect sa dislodge? Tanda mo mabuti ito ha. Kaya nga pinaghiwalay, di ba? Kasi magkaiba. Okay? So guys, no. Pag sinabing disconnect guys, naalis siya sa battle system. Clear ba? Naalis yung tubo guys dun sa battle. Disconnect ang tawag mo dun. Naalis yung tubo sa battle, disconnect ang tawag mo dun. Clear ba yun guys? So again, pag disconnect, anong nangyari? Naalis yung tubo sa battle, disconnect. Clear ba? So guys, pag sinabing dislodge, naalis yung tube sa insertion site. Dislodge yun. Clear ba? Pag naalis sa insertion site, dislodge. So ngayon guys, no, tatanungin kita. Pag yan na-disconnect, anong gagawin mo? Na-disconnect pala, naalis sa tubo, anong gagawin mo? Guys, ito na yung sagot dyan, lalabas na. Okay. Connect. So number 1, guys. Priority number 1 is you what? Number 1, you clamp. Clamp the tube. Pero guys, tandaan mo, sabi sa libro, you can only clamp
kapag walang air leak. Kasi pag may air leak, guys, ibig sabihin may mga nag-rupture na alveoli dyan sa loob. It will cause tension pneumothorax. So, tandaan nyo guys ha, you can clamp provided wala tayong negats ka sa air leak. Clear? Or else it will cause what? Tension pneumothorax. And guys, sabi rin sa libro ni Cogier, no? You can clamp to the mean, tawag dyan, yung pinakamabilis na time frame possible. So guys, no, pag nag-clamp ka, bilisan mo gumalaw. Kasi again, prolonged clamping can also lead to tension pneumothorax. Clear ba yon? Pero yun yung una mong gagawin. Bakit kasi guys, no, pag nag-chest tube ka, ang mga bedside equipment mo na ipe-prepare mo emergencies, number one, clamp, kasi nga pwedeng ma-disconnect. What else? Number two, extra battle system. Kasi yung extra battles mo guys, pwedeng sumabog yung mga battle na yan if there's too much air pressure. Especially sa drainage chamber and water seal chamber. And guys, so number three, ang ipiprepare mo is what? Basin. No? Kasi guys, again, pag yan na-disconnect, yan na, pwede mong gawin. Number two, so after clamping, ano nang gagawin natin? So, pwede ka nang lumayo-layo at maghanap ng gamit, di ba? Guys, cardinal rule sa board exam, pag may problema sa pasyente mo, bawal mo siyang iwan nang wala kang ginagawa. So, you can only leave the patient's room kapag may ginawa ka na. Clear ba yon? So, nag-clamp ka kasi malapit yung gamit sa'yo. Ano nang gagawin mo ngayon? Number two, guys, is kung kaya mong i-reconnect, reconnect. Gets. Pag sumabog yung battle, guys, anong gagawin mo? Sumabog yung battle, isa-submerge mo na siya in a basin with sterile water. Gets ba, guys? Especially if we're talking about water seal chamber. So we're talking about water seal. Kasi guys, we need to maintain the tube na nakasubmerge sa tubig or else hindi madedrain yung or hindi lalabas yung air. Clear ba yon? So kaya guys, or para malaman mo, makonfirm mo na lumalabas yung air. So yan ang gagawin mo guys ha. Ulitin natin kapag na disconnect. Sir, paano kapag na-dislodge naman? Na-dislodge. Guys, naalis yung ano tawag dyan? Yung tubo dun sa insertion site. What will you do? So anong gagawin mo guys? Pag na-dislodge? Guys, na-dislodge. Guys, tandaan mo to ha. Nag-chest tube ka kasi yung pressure sa loob ng lungs tumaas, naging positive. But normally guys, the pressure inside the lungs is negative. Gets mo? Kaya negative guys, no, by physics, so air will move from area of low pressure or from high pressure to low pressure. Kapag negative sa loob guys, mas mataas ang pressure sa environment, papasok yung hangin. Kaya inhalation is passive. Gets mo? Clear ba yun? Kasi negative dapat yung pressure sa lungs. Pag yan naging positive pressure kasi napasok ko ng hangin or may tubig, ganyan, di ba? So what will happen now, guys? So dahil mas mataas yung pressure inside the lungs compared to the environment, normally, guys, no, the air inside the lungs will escape dun sa butas without it, guys, causing to move backward. So pag may mataas na pressure sa loob ng lungs, guys, tandaan mo, anong gagawin natin pag na-dislodge is you cover the site. With what, guys? Anong gagamitin mo? Petrolatum. Hindi mo nakita yung petrolatum gauze. Ano pang ibang tawag sa petrolatum gauze? Vaselinized. Or petrolatum gauze. Gets nyo, guys? Clear ba yan? Vaselinized petrolatum gauze. So, guys, no? And tape on. Guys, ilang sides ang iti-tape mo? Malamang naalis, di ba? So, kailangan mong takpan, correct? So, guys, so tape on all four sides. Clear ba?
Guys, imagine mo ha. Sige, mag-imagine ulit tayo. Puro ng imagination ang nangyayari. Naalis guys yung tubo. Okay. Naalis yung tubo. Ang pangit nung ano. So ito na, kulay green na siya. So dahil naalis yan guys, at may butas dyan, kailangan mong takpan yan. Clear ba? Ano ulit pang takip natin? Vaseliниze, hindi mo nakita, petrolatum gauze. Clear ba yon? Guys, natandaan mo, kapag walang tension pneumothorax, i-tape mo sa lahat ng sides. Clear ba? Pag walang tension pneumothorax. Ngayon guys, pag may tension pneumothorax at tinake mo lahat yan, guys, yung air, instead na mag-escape siya palabas, no? Hindi siya mag-escape. Clear? Kapag may tension pneumothorax, ano mangyayari? Magbibuild yung pressure sa loob ng lungs, lalala. Magkukos yan ng tracheal deviation. Clear ba? So guys, natandaan mo pag yung trachea mo nag-deviate, alam mo na to either right or left, magkukos yan ng airway obstruction. Ikakamatay ng pasyente mo. Kaya hindi guys pwede na magkaroon ng tension pneumothorax kasi nga delikado. Gets nyo ba yun? So guys, so kapag may tension pneumothorax, para mag-escape guys yung air passively, so bigyan mo siya ng way para makalabas. Kaya guys, so kapag may tension pneumothorax, ilang sides lang iti-tape? 3 sides lang. Clear? So yung sinasabi ko dyan guys, no? Tape on all 4 sides except kapag may tension pneumothorax. Kasi guys, ilang sides ulit kapag may tension pneumothorax? Ilang sides lang iti-tape? 3 sides. Or guys, no, tandaan nyo rin to. Kapag may tension pneumothorax din, guys, meron kang isang pwedeng gamitin na gauze. You can use normal sterile gauze. Yung normal na gasa guys, di ba it's ano, tawag dyan, it's, may mga spaces siya. So guys, no, it will allow the air to escape through those spaces. Clear ba? Kapag tension pneumothorax, clear. Pero kapag hindi yung tension pneumothorax, hydrothorax, empyema, ganyan, anong gagamitin mo? Petrolatum gauze at dapat i-tape mo on all 4 sides. Clear ba yun guys? So kindly type C if clear tayo so far. Naintindihan bang dislodge o disconnect? Dislodge, disconnect, naintindihan ba? Dislodge, disconnect. Okay, very good. So guys, so dahil na-tackle na natin yung dislodge, disconnect na yun, sagutin natin itong number 1 na to. Yeah, number 1. So yung annotate ko? Shucks. Where's my annotate button? Okay. Disconnect ang tanong. Do first. Anong sabi natin? Apply pressure directly talaga ba? Kapag sugat, pressure gaga. Reconnect. Tama yung reconnect pero hindi yan ang una mong gagawin. Tama? Clamp the chest tube closer to the drainage or closer to the incision site. Guys, di ba pag sinabi disconnect, saan siya naalis? Sa bote. Clear? Kapag yan dislodge, saan siya naalis? Insertion site. So mali na yung letter C. A or D, anong una mong gagawin? Sagot guys, number 1 is apple. First, sabi niya, kapag sagot niya, ang tanong niya, second, or what should the nurse do next? Then, ang gagawin mo, reconnect. Clear? So, kaya best answer dyan, guys, number 1 is letter A. Guys, gets nyo ba? Kita mo na. So, alam mo na yung problem, guys, ha? Dagdagan natin yung notes mo. So, tapos na yung problema, na-solve na. So, anong pag-uusapan natin ngayon? So, let's talk about removal of chest tube. So guys, no, again, kailan mo i-remove ang chest tube? If na-confirm na there is lung re-expansion. How to confirm ulit?
X-ray. X-ray. Very good. So guys, no, removal of chest tube will only happen if, guys, no, na-confirm sa X-ray na nag-re-expand yung lungs. And guys, number 2, what's the most important instruction while removing the chest tube? Guys, tandaan mo ha, di ba noon, kaya nagkaroon ng mga tubig baga dyan sa lungs niya, ay tubig baga, nagkaroon ng tubig or air dyan sa baga niya or lungs niya guys, di ba? Kasi naging positive pressure sa loob, here. Ngayon, dahil nag-expand yung lungs guys, bumalik na sa negative pressure yung lungs, tama ba? So guys, no, anong important instruction sa patient mo, especially when removing the chest tube sa insertion site, para hindi pumasok yung air from the environment going into the lungs. So guys, so you need to increase the pressure inside the intrathoracic cavity. How? You instruct the patient to what? Instruct the patient to exhale and hold breath. Tandaan nyo guys, upon removal, in short, instruct the patient to perform what maneuver? Valsalva maneuver. Is lumalabas yan, patient instruction. Bakit? Again kasi, we don't want the air from the environment, guys, no, going back into or inside the lungs kasi negative pressure na siya sa loob. Clear ba? So, para hindi pumasok yung hangin, guys, sa loob ng baga, lalo may butas, di ba, kasi may insertion site. So, what will you do? Instruct the patient to exhale and hold breath. In short, perform Valsalva maneuver. Clear ba yun, guys?